Yuan-yuan, ngayon ka lang. Kulang ka lang sa init. Sige na. Nangangailangan ako ng init mo. Pero alam ko ang sinasabi ko, Yulin kuya. Si Litsintong ay wala lang. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Maghiwalay kayo at pakasalan mo ako. Pwede ba? Tatay, dumating na si nanay. Yuan-yuan, magpahinga ka muna. Mahal, huwag kang mag-alala. Nahimatay si Yuan-yuan dahil sa dismenorrhea. Dito muna siya magpapahinga. Nahimatay, kaya pwede na siyang matulog sa ating kama? At kasama mo pa? Litsintong, ano ba ang pinag-iisipan mo? Mahal, 15 taon na tayong kasal. Malaki na si Xiaokai, bakit ka pa? Nag-aalala sa akin. Yulin kuya, masakit ang tiyan ko. Matulog ka muna sa study room ngayong gabi. Masama ang pakiramdam ni Yuan-yuan, kailangan ko siyang alagaan. Sige, sa study room na ako matutulog. Basta. Hindi ako magtatagal sa bahay na ito. Kanina, sinabi kong hindi comfortable ang hot water bag, kaya pinainit niya ang kanyang kamay. Para painitin ang tiyan ko. Sa loob ng 15 taon ninyong mag-asawa, hindi niya ginawa yan sa'yo. Paano ka nakakapagtapang na manatili pa? Sa bahay na ito, ang kapal ng mukha mo. Ano ba ang ibig mong sabihin sa akin? Nagmamayabang ka ba? Ang pagpapakasal sa'yo ay dahil lang sa sobrang sakit ng pag-alis ko. Hindi mo alam, para hindi ka mabuntis. Patuloy siyang uminom ng contraceptive. Huwag mong subukang sirain ang relasyon namin ni Yulin. Si Xiaokai ang patunay ng pagmamahal niya sa akin. Sinabi ba niya sa'yo na IEA lang ang paraan? Dahil ayokong maghirap sa pagbubuntis, kinuha ko ang aking itlog. At ginamit ang iyong sinapupunan para ipanganak ang aming anak. Ano ang sinasabi Montag? Ano kaya ang mararamdaman ni Xiaokai kung malaman niyang ako ang tunay niyang ina? Masaya siya sigurado. Hindi totoo yan. Si Xiaokai ay anak ko na dala ko sa sinapupunan ko sa loob ng 10 buwan. Oo nga. Mahirap ang pagbubuntis, no? Sayang lang, anak ka o siya. Yuan-yuan, Tita Ju, nasaan ka? Litsintong. Naniniwala ka ba kung mangyari ulit ang parehong sitwasyon? Kuya Yulin, ipapasok ka pa rin niya sa mental hospital. Para protektahan ako, ang kanyang white moonlight, ikaw. Yuan-yuan, Tita Ju, nasaan ka? Yuan-yuan, okay ka lang. Tita Ju, okay ka lang? Ete, huwag mo akong sasaktan. Hindi ko balak makialam sa inyo, sinabi ko na. Basta okay si Kuya Yulin, pwede akong umalis. Yuan-yuan, okay na, nandito ako. Yulin, hindi ko siya tinulak. Huwag mo siyang hawakan, bruha ka. Hindi ko siya tinulak, siya mismo ang nagpanggap. Siya rin ang nanampal sa sarili niya. Bakit hindi mo ako pinaniniwalaan? Ako ang asawa mo. Litsintong, bakit ka naging ganito? Honey, maniwala ka ulit sa akin. Kuya Yulin, sige na, para na lang akong nadapa. Huwag kang magalit kay Ed. Ang laki ng pagkadismaya ko sa'yo. Yuan-yuan, hindi ka ba nasaktan? 15 taon, Chen Yulin. 15 taon tayong mag-asawa, wala ka bang tiwala? Kahit konti sa akin? Akala mo ba maniniwala ako na gagawin niya ito para siraan ka? At magpapakasakit ng ganito? Litsintong, ang yabang mo naman. Ma, sobra ka na. Pwede bang gumawa ka in Gitama? Yuan-yuan, nasugatan ang kamay mo.
Dadalhin kita sa ospital. Ngayon alam mo na, ikaw lang ang kapalit na hindi minamahal. Umalis ka na, kawawa ka. Chenyulin, talo ako, akala ko ang pagmamahal. Ay magbabalik ng pagmamahal mo, pero mali ako, ang palabas na ito. Ay oras na para umetsit ako. Chen Yulin, Chen Kai. Patungkol sa inyo at sa pamilyang ito. Ayaf ka una. Yung master, mula nang pirmahan mo ang dokumento, hindi ka na ang dating inaapi at hamak na may bahay. Ngayon ikaw ang nag-isang tagapagmana ng pamilyang ng mga magagamot. Ang pinakamarangal na yung master sa buong mundo ng medisina. 15 taon ko itong hinintay. Tama na, huwag na, samahan mo akong bisitahin ang tatay ko. Yung master, sandali lang, kukunin ko ang kotse. Birthday party ng asawa ko, pero hindi ko alam. Danyu, kailangan kong ayusin ang huling bagay, at tapusin na ang lahat ng nakaraan. Siege. Tara, tagay tayo. Tagay, tagay. Kuya Yulin, maligayang kaarawan. Layuan natin ang mga malas na bagay. Salamat. Siguro ito na ang sorpresa na inihanda ko. Buksan ko ang pinto. Yuan, anong tingin ng waiter na yon? Nasaan ang gamit? Manang, bakit hindi ka nagpaalam? Dumating na. Mahal, bakit ka nandito? Birthday party ng asawa ko. Hindi ba ako pwedeng pumunta? Manang, huwag kang ganyan. Dahil nandito ka na. Umupo ka na. Itajhao, anong regalo ang inihanda mo para kay Papa? Kuya Yulin, naalala mo ba bago ka mag-aral sa abroad? Bumili ka ng magka-pars na singsing, isa sa atin. Sa tagal ng panahon, luma na yung singsing na yon. Kaya pinagawa ko ng ginto ang isang pars. Bagong singsing para sa'yo. Wow, Tita Jo, ang romantic mo. Papa, suot mo na kay Tita Zhao. Yuan, hindi ko inakalang maalala mo pa yon. Pero masyadong mahal ang regalong ito. Basta gusto mo, gagawin ko ang lahat. Hindi tulad ng iba, birthday mo. Wala man lang handa, bigla na lang dumating. Oo nga pala, may regalo rin ako para kay Xiao Kai. Inihanda ko ito. Tita Ju, birthday ni Papa, may regalo rin ako? Ito ay imbitasyon sa charity dinner ng Pamilya Lee, mga manggagamot. Kung sakaling makilala natin ang matandang manggagamot ng Pamilya Lee, makipagkaibigan, Xiao Kai. Magagamot ang sakit mo. Tita Ju, ang bait Montag naman. Yuan, para kay Xiao Kai, ginawa mo yon? Mahal, kanina lang sobrang excited ako. Okay lang. Tuloy. Kuya Yulin. Magiling ka. Sana gumaling si Xiao Kai. Sana kasama natin palagi si Tita Ju. Masaya ang pamilya. Papa, Tita Zhao, sabay kayong humihip ng kandila. CJ, Yulin, ang swerte Montag. Yuan at Yulan, first love, yen. Hindi nagbago sa tagal ng panahon.
Saan ka makakahanap ng ganyang pagmamahal? Huwag kang magsalita ng walang basihan, babae si Yuan. Mahiyain. Ayan, pinoprotektahan mo na. Kung ganong, ano pa ang hinihintay? Halika, halikan mo na. O, halikan mo. Halikan mo na. Nandito pa ang asawa ko. Nakakainis. Sige, hiwain ng cake. Tatay, kayo na ni Tita Xiao ang humiwa. Sabay kayong humiwa. Kukunan ko kayo ng litrato. Hiniwa lang naman ng keke. Bakit ang seryoso? Yulin, anong klaseng buhay ba ang pinagdadaanan mo? Honey, tingnan mo. Bahala ka. Ay, Ang ganda ng dalawang to. Yung master, nandiyan na ang kotse. Maaari ka na talagang umalis. honey, sandali lang. Atay, bakit mo siya pinapansin? Noon, tinulak niya si Tita Xiao. Gayon naman, naksiselos lang yan. Wala naman siyang ibang alam gawin. Kuya Yulin, si Mrs. ay laging nakasunod sa'yo. Kung hindi mo siya bibigyan ng pera, wala siyang mapupuntahan. Ang kaya lang niya, bumalik at i-lock ang pinto ng study room. Pagbigyan mo lang, ayos na yan. Tara, tuloy natin ang celebration. Sige na. Kain na tayo. Tara, kain na. Yung master, nakapark na ang kotse sa tabi. 15 taon ng paghihirap. Ganito lang ang katapusan. Tara, umuwi na tayo. Opo. Sa mga nakaraang taon, si Master lang ang nagdadala ng lahat ng responsibilidad sa pamilya. Ang mga kapatid sa martial arts ay hindi tunay na tagapagmana ng divine physician. Yung Master, kung hindi ka babalik, hindi talaga alam ni Master kung kanino niya ipapasa ang responsibilidad. Tatay. Anak, pasensya na. Sa mga nakaraang taon, pinag-alala kita. Halika, umupo ka na. Anak ko, ang hirap ng pinagdaanan mo. Narinig ko na lahat. Grabe naman ang ginawa nila sa'yo. Okay lang yan, ang pamilya Li ay laging nandiyan para sa'yo. Wala nang mang-api sa'yo. Nanay, gutom na ako. Handa na ba ang pagkain? Nanay. Gutom na ako. Gusto ko ng chicken wings na may coke. Honey, pakiluto mo ako ng ginseng soup. Yuan, pagod ka na talaga. Asawa. Dati, pag uwi ko, kahit anong ginagawa ni Xintong, hihinto siya sa ginagawa para salubungin ako. Sa mental hospital, lahat ibibigay sa'yo, tamad na. Nasanay na sa ginhawa, naging tamad. Tatay, kailangan mo siyang turuan ulit ng disiplina. Nane, kabiye? Tatay, parang wala talaga si nanay sa bahay. Baka. Hindi siya umuwi. 1 linggo na kaming nasa Maldives, bumalik na kami. Hindi pa siya umuwi? Imposible, Valanga siyang 100 pesos. Saan siya pupunta? Hindi naman siya kagaya ni Tita Xiao. Baka naghanap siya ng kaibigan. Wala na siyang kaibigan. Hello, ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang nag-usap. Kuya Yulin. Hindi naman siguro ganoon ka-immature si Mrs. Maglalaro ng pagkawala. Para isipin mong hindi mo siya kayang mawala, kung totoo man. Nakakatawa talaga. Tama si Tita Xiao, sinadya niya ito. Ginamit niya ang immature na paraan para pansinin natin siya. Sayang ang 1 segundo kong pag-alala. Kuya Yulin, huwag kang mag-alala. Pag naubusan ng pera si Mrs., uwi rin siya. Huwag mo na siyang intindihin. Tamang leksyon para sa kanya. Tatay, huwag kang mag-alala, baka. Bukas, uwi siyang masaya para alagaan tayo.
Bukas, dapat umuwi siya ng maayos. Kung hindi, huwag na siyang bumalik. Huwag na natin siyang intindihin, libre ko, kain tayo sa labas. Tara tatay. Asawa. Hindi umuwi ang nanay mo, dapat ngayon. Naghanda na siya ng almusal, naghihintay sa atin. Trabaho niya yon, isa siyang ordinaryong babae. Kung hindi magluto, ano pa gagawin niya? Sa ilang araw, pupunta ang mga magulang ko mula sa probinsya. Ngayon pa siya naglaro ng pagkawala, liksintong, mabuti. Mabuti talaga, hindi ako papayag. Tatay, hanapin ba natin si nanay? Hanapin mo pa. Sa ilang araw, pupunta ang mga magulang ko mula sa probinsya. Nag-reserve na ako ng private room sa Grand Hotel. Kung pupunta ka o hindi, bahala ka. Nung una, Isang salita lang ng magulang niya, itinuring ako na anak. Walang pagsisisi, sumama ako sa kanya. Kahit nasabi niyang maghihiwalay kami, naiintindihan ko. Galit lang siya dahil sa problema sa trabaho, pero sino ba naman ang mag-akala? Sa loob ng 15 taon, ginawa ko ang sarili kong katatawanan. Young master. Zila. Chenyulin, dahil inimbita Montag ako. Paano ako hindi pupunta? Pero ngayon, gusto kong tapusin ang lahat. Nang tuluyan sa inyo. Denyo, Gumawa ka ng kasulatan para sa paghihiwalay. Tatay, dumating na si nanay. Huwag kang magkamali, kanina lang. Naguli si Wanyuan sa kanyang pilik mata. Tinulungan ko lang siyang hipa nito. Atay, bakit mo siya pinapaliwanag? Wala namang nangyari sa iyo at kay Tita Xiao. Wala talagang nangyari. Nanay, ikaw ang dapat magpaliwanag. Saan ka ba nagpunta nitong mga nakaraang araw? Pinansin mo ba ang buhay namin? Sabi ni Yuan, sinadya mong maglaho. Noong una, ayaw kong maniwala, pero ngayon. Ang lalim pala ng iniisip mo. Bahala ka na sa iniisip mo. May importante akong gagawin ngayon. Pirmahan mo ito. Ano ito? Yulin, kung may problema, pag-usapan nating pamilya. CJ. Umupo muna tayo, huwag nating galitin ang mga matatanda. Nakikita naming maayos ang buhay ninyong mag-asawa. Kaya kampante na kami. Nanay, tatay, pasensya na sa inyo. Ang dahilan kung bakit kami ni Xiao Kai ay masaya nitong mga nakaraang taon, ay dahil sa isang taong tahimik na nagmamalasakit. Natutuwa ako sa sinabi mo. Anak, pahalagahan mo ang taong nasa tabi mo. Ang taong tinutukoy ko ay si Yuan. Zino itong Yuan? parang pamilya. Oon ga, naalala ka o. Ang unang niligawan ni Yulin. Ay si Yuan din, di IBA? Yulin, paano ka nagkaganyan? 10 taong inalagaan ka ni Sintong. Kapag may sakit ka, si Sintong ang gumugabay sa iyo nang walang tulog. Ang magandang buhay ninyo ngayon ay dahil sa kanyang sakripisyo. Lahat ng iyon ay galing kay Sintong. Tatay, nitong 10 taon, si Xintong. Ang tunay na nag-alaga sa amin ni Xiao Kai. Pero 2 taon na ang nakalipas, nagkasakit si Xiao Kai ng kakaiba. Hindi na gumagaling. Si Yuan ang gumamit ng kanyang mga koneksyon at gumastos ng malaki. Upang patuloy na bumili ng gamot mula sa pamilya ng magagamot na Li, kaya lang naging stable ang kalagayan. Kung wala si Yuan, matagal nang nagkawatak-watak ang pamilyang ito. Sintong, huwag kang mag-isip ng masama. Gusto ko lang pasalamatan si Yuan. Dahil sa lahat ng kanyang ginawa, hindi naman dapat siya masaktan, di ba? Ibig sabihin, ang asawa mo ng 15 taon ay hindi kayang pantayan ng isang taong kakilala lang na nag-alaga sa iyo at kay Xiao Kai sa loob ng 2 taon. Natatakot kang masaktan siya, pero hindi ka natatakot na masaktan ako. Mahal. Huwag na tayong mag-away dahil lang ba noong nakaraan. Nang sabay kayong nadapa, siya ang dinala ko sa ospital at hindi ikaw. Galit ka? Sige, mali ako. Pangako ko. Sa susunod, ikaw ang uunahin ko, sige na. Alam ko, may konting hindi pagkakaunawaan sa atin, pero 15 taon na tayo, magtiwala ka sa akin. Kapag gumaling na si Xiao Kai, masaya pa rin tayong pamilya. Masayang pamilya ng 3. Kaso wala ako doon. Sige na, mahal. Sige na. Tito at tita, bihira lang kayong dumalaw. Ete, maging maunawaan ka naman. Kuya Yulin, Ayaw naman kayong hiwalayan. Halika, kain muna tayo. Halika, kain tayo. Tita Xiao, ang ganda-ganda mo, kapag katabi mo si Papa. Para kayong pinagtagpo. Xiao Kai, huwag kang magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling, kitang-kita naman. Bagay na bagay kayo ni Tita Xiao.
Congratulations sa inyong dalawa. Bihira lang dumalaw sina mama at papa. Tayo na, tagay muna tayo. Papa, dapat talagang kumuha tayo ng family picture ngayon. Papa, Tita Ju, lumapit kayo kay Lolong at Lola. Kukunan ko kayo ng litrato. CJ. Xiao Kai, Kung Family Picture. Sumama ka rin. Sasama rin ako. Sino ang magpipicture? Ete, pwede bang ikaw na lang ang kumuha para sa amin? Eight, tingnan ko. Ete, ang ganda ng kuha mo. Ate, salamat. Ete, pasensya na, hindi ko sinasadya. Kuya Yulin lang talaga ang turing ko sa kanya. Hindi ko sinadyang sirain ang pamilya mo. Ate, kasalanan ka o lahat. Huwag mo akong saktan. Yuan, kumusta ka? Bakit mo siya itinulak? Kuya Yulin, okay lang ako. Kasalanan ka o lahat. Hindi dapat ako nagpakita sa harap mo. Dahil sa akin, nagalit si ate. Alis na ako. Hindi ikaw ang may kasalanan. Hindi ikaw ang dapat umalis. Tita Zhao, siya ang may kasalanan. Siya ang dapat umalis. Sintong, ilang beses na kitang sinabihan. Wala namang nangyari sa amin ni Yuan. Bakit ka ganyan kaselosa? Alam mo ba na siya ay isang napakabait na babae? Samahan kita magpalit ng damit. Masama ang pakiramdam mo, huwag kang magkasakit. Si Yao Kai, bigyan mo ng bag si Tita Zhou. Mahal, huwag ka nang magdrama. Dahil ba noong huli, kayong dalawa ay nahulog at siya ang dinala ko sa ospital, hindi ikaw. Galit ka? Sige, ako ang nagkamali. Pangako ko kung may ganito ulit. Ikaw ang unahin ko, okay? Sandali. Ano pa ang gusto mong gawin? Kung gusto mong umalis, pirmahan mo ito. Okay na ba ito? Yuan, tayo na. Chen Yulin. Bago ka pumirma. Nakita mo tagpi kung ano ito? Kahit ano pa yan. Siguradong masisiyahan ka na. May hangganan ang pasensya ko. Hanggang ngayon, pinoprotektahan mo pa rin siya. Paano? Talagang tunay na white moonlight. Sa labanang ito ng tatlo. Alis na ako. Chen Yulin. Ju Yuan. Zanay magtagal kayo. Ete, huwag kang magkamali. Noong hindi ako maganda ang pakiramdam, ganito rin ang pag-alaga sa akin ni Kuya Yulin. Chen Yulin, akala ka o nakiyente ka sa akin. Palusok pala ang pangangalaga mo sa iyong white moonlight. Yung master, tapos na ba ang mga bagay mo? Kailangan mo ba ng tulong ko? Nakapirma na ang divorce agreement. Technically, hiwalay na kami ni Chen Yulin. Divorce? Mahal, huwag kang magsalita ng walang basihan. Kailan tayo naghiwalay? Nga, ma. Pwede bang huwag kang magdrama? Alam mo, ayaw ko sa mga banta mong hiwalayan ako. Hindi ako nagbabanta, Chen Yulin. Diborsyo na tayo. Ang diborsyo ay dapat pinagkasunduan ng dalawa, hindi ako pumayag. Paano tayo nagdiborsyo? Hindi mo alam ang basic na kaalaman. Hindi mo na ba alam? Ginoong Chen, talagang madaling makalimot ang mga importanteng tao. Harapan mo akong pumirma. Hindi mo na naalala? Liksintong, tingin ko sa'yo. Kuya Yulin. Huwag kayong mag-away ni ate, kasalanan ko lahat. Ate. Alam kong hindi mo ako gusto, ako at si Kuya Yulin. May nangyari sa amin noon. Sabi pa niya pakakasalan niya ako, at magkakaroon kami ng anak. Pero, tapos na ang lahat ng yon. Pero natupad lahat. Tita Ju. Nanay, may sira ba ang utak mo? Yuan.
Anong tingin mo sa akin? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Zia, Liksintong, huwag kang magpakatanga. May hangganan ng pasensya ko. Chen Yulin, Ang galing mo. Mahirap ang trabaho ng asawa. Chen Yulin, Chen Kai. Kung hindi niyo pinahahalagahan. Simula ngayon, babawiin ko ang lahat ng pagmamahal. Nanay. Tatay, parang nanay ko yung nasa kotse. May kasama pa siyang lalaki. Lalaki. Wala namang kaibigan si ate. Bakit may kasamang lalaki? Hello, ang tinatawagan ay hindi makontak sa ngayon. Si Aokay, bigyan mo ako ng cellphone. Hello, ang tinatawagan ay naka-off. Binalok niya tayong lahat. Tatay. Nanay, hindi naman siguro tayo iwan para magloko. Hindi niya magagawa yon. Kuya Yulin, bumaba lang siya mula sa taas. Bumalik ka na at tingnan mo kung may dala siyang gamit. Tatay, tiningnan ko na, wala naman siyang dinalang gamit. Mabuti naman Liksintong, nakahanap ng mas mayaman. Umalis nang walang pasabi. Kuya Yulin, mali siguro ang hinala natin. Hindi naman siguro nagloloko si ate. Bakit mo nasabi? Siyang housewife, kailangan pa ng pagkakataon para magloko. Mukhang nagpapanggap lang siya para sa'yo. Wala na siyang ibang paraan. Ibig mong sabihin, lahat ng ito ay para lang ipakita sa akin. Liksintong, hindi ko akalain na ganito kakatuso. Akala mo ba makukuha mo ako sa pagpapanggap? Hindi ko hayaang magtagumpay siya. Tatay. Masyado mo siyang pinalaki, kaya ganyan siya. Titignan ko kung gaano katagal siya mabubuhay sa labas ng walang pera. Sa huli, babalik din siya sa akin ng walang choice. Kumain kayong dalawa ng marami. Tita Ju. Young meatball mo. May luya ba? Oo, Hindi pwedeng kumain ng luya si Xiaokai. Kahit konti lang, susuka siya ng malala. Hindi naglalagay ng luya ang nanay ko sa pagkain. Tatay, ilang araw na, hindi pa rin nagsusorry sa'yo si nanay? Nitong mga araw na ito, hindi pa siya nagre-reply sa akin sa WeChat. Imposible. Sinabi ng nanay ko dati na hindi niya kaya. Naiwan tayo. Tatay,
Hindi kaya talagang iniwan na tayo ni nanay? Lexington, talagang matalino ka. Ginagamit mo ito para pilitin kami. Akala mo ba hindi kami mabubuhay? Nang wala ka. Kung aalis ka, huwag ka nang bumalik. Sabi ko sa'yo, mas mabuti pa ang buhay namin nang wala ka. Si Aokay, huwag mo nang kainin yan. Oorderan kita ng pagkain, tatay. Hindi ako naniniwala na hindi kami mabubuhay. Nang wala si Lexington. Yuan, paano hinuhugasan ang brief ni Xiaokay? Nilalagay ko lang sa washing machine gamit ang detergent. Makati, tatay, Makati ang aking private part. Ang balat ni Xiaokay ay sobrang sensitive sa ilang parte. Dapat hugasan ang brief niya gamit ang sulfur soap. Kapag detergent, magkakapantal at magkakasugat siya. Kuya Yulin. Pasensya na, hindi ko alam. Okay lang, hindi mo kasalanan. Sa mundong ito, alam ko ang mga gusto at ayaw ni Xiaokay. Siguro si Xintong lang ang nakakaalam. Wala si Xintong. Kahit gamot ni Xiaokay, hindi ko mahanap. Xintong, nasaan ka na? Kuya Yulin, ilang araw na lang. Ang seremonya ng pagmamana ng pamilya Li. Pipili ang pamilya Li ng isang pasyente na gagamutin ng punong pamilya. Nagpakiusap ako para makakuha ng imbitasyon. Pagdating ng panahon, isasama natin si Xiaokay. Tiyak kong hihilingin sa pamilya Li na gumaling siya. Yuan. Buti na lang nandyan ka. Ito na pala ang kilalang pamilya ng mga manggagamot. Tahi sa hardin, mamahaling halamang gamot ang gamit. Tingnan ninyo. Mamahaling red ginseng at fireling Z. Ang ganda talaga dito. Hindi basta-basta makakapasok sa hardin na ito. Kung wala kang 10 bilyon, huwag ka nang umasa. 10 bilyon? Naku, Tita Ju, kung wala ka, hindi ako makakarating dito. Kuya Yulin. Hindi ka pa rin ba nakakalimot kay Litsintong? Tatay, huwag kang mag-alala. Tita Xiao ang nakonekta sa atin sa pamilya Li. Ang nanay ko ay babalik na pa ang aso. Huwag mo siyang paalisin. Ngayon ay araw ng pagmamana ng bagong puno ng pamilya Li. At araw din ng muling pagsilang ni Xiaokay. Huwag na nating isipin, pasok na tayo. Tatay, pasok na tayo. Xintong, Tatay, anong nangyari? Xiaokay. Parang nakita ko ang nanay mo. Nanay. Imposible, sabi ni Tita Ju. Hindi makakapasok dito ang walang 10 bilyon. Ang nanay kong iyon. Paano siya makakapasok dito? Oo, Kuya Yulin. Baka nagkamali ka lang ng pagkakita. Huwag na natin pansinin, pasok na tayo. Yung master, darating na daw ang anak ng dating asawa mo. Para walang gulo, dalhin mo na ang token ng punong pamilya. Hindi dapat masira ang tradisyon bago matapos ang seremonya. Ang token ng punong pamilya. Ang tatay ko lang ang may karapatang magdala. Oo. Xintong, Nanay, akala ko kanina mali ang nakita ko. Mahal, bakit ayaw mong umuwi? Ang dami ng araw, hindi ka pa rin kontento. Bahay. Ang ibig mong sabihin, bahay ninyong tatlo. Mahal, pigilan mo na yung pagiging pikon mo. nanay. Ang tatay mo ang nagpalaki sa'yo ng libre. Ang dami ng taon. Nagdadabog ka pa sa kanya. Mahal, makinig ka, sumama ka sa akin pauwi. Pwede kitang patawarin sa pag-alis mo. Kailangan ko ba ng kapatawaran mo?
Chen Yulin. Paalala ko sa'yo. Yang sinasabi mong bahay. Walang kinalaman sa akin yan. Manang. Alam kong mahalaga ang pride mo. Para sa tulad mong ordinaryong tao. Makakita ng asawang tulad ni Kuya Yulin. Malaking biyaya yan. Itigil mo na yung pakita mong laro. Pa-cute. Nagpapapansin at nagdadabog. Hindi kita palaging pagtitiisan. Nanay. Hindi ko inakalang ganito ka kasama sa tatay ko. Ikumpara mo sa Tita Zhao. Ang layo montak. Tay, kung alam mo lang na ganito si nanay, bakit pa? Hindi kayo nagkatuluyan ni Tita Zhao? Chen Yulin, Chen Kai. Mapanlin lang ako. Hindi katulad ni Zhao Yuanyuan. Natunay ang pagmamahal sa inyo. Sa isip nyo, ganito na lang ako kababa? Xiao Kai. Ako at ang tatay mo. May pinagsamahan, kahit na ito ang panghabang buhay kong pagsisisi. Pero tapos na yon. Tita Zhao, hindi dapat kayo naghiwalay ng tatay ko. Kung ayaw na ni nanay sa pamilyang ito, dapat ikay pumalit. Xiao Kai, huwag kang magsalita ng ganyan, asawa ko ang nanay mo. Sa totoo lang, sa tingin ko rin. Mas bagay kayo ni Zhu Yuanyuan. Asawa. Bakit mo nasasabi ang mga ganitong salita? Hindi mo ba alam na nakakasakit ito? Nang damdamin? Mahal na mahal kita. Mahal. Ang pagmamahal mo, hindi ko kayang abutin. Ang pagmamahal mo ay nasa oras na malapit nang mawala si Xiao Kai. Walang pag-atubiling pinili mong maniwala sa isang estranghero. At ikinulong ako sa mental hospital ng 2 taon. Atay, bakit mas pinapaboran mo si Tita Zhao? 2 taon na ang nakalipas. Si Tita Zhao ang nagligtas ng buhay ko. Siya rin ang nagpapanatili ng aking kalagayan. Ngayon, ginamit pa niya ang kanyang koneksyon upang makipag-ugnayan sa pamilya Li. Pareho namang babae. Bakit napakalaki ng pagkakaiba ninyo? Nanay, ano ba ang nagawa mo para sa akin at kay tatay? Pwede bang huwag kang maging makasarili? Kuya Yulin. Kahit ano pa ang mangyari, gusto ko lang kayong maging masaya. Kung ang pagkakaroon ko rito ay nagdulot ng hindi pagkakaunawaan sa inyo ni Ed, pwede akong umalis. Ayokong maghiwalay kayo. IRMO. Tulad ng gusto mo. Hiwalay na kami ni Chen Yulin. Hay Valay? Tatay, kailan kayo naghiwalay ni nanay? Tungtong, huwag kang magsalita ng walang basihan. Kailan kami naghiwalay? Nanay, noong nakaraan ginamit mo ang hiwalayan para takutin si tatay. Hindi ka pinansin ni tatay. Ngayon, ginagawa mo ulit. Nanay, hindi ka ba natatakot na talagang iwan ka ni tatay? Sasabihin ko na sa iyo ng malinaw, Chen Yulin. Hiwalay na tayo. Hindi pwede, hindi ako pumayag na hiwalayan mo ako. Legal na mag-asawa pa rin tayo. Zich, ipapaalala ko sa iyo. Noong bumisita ang mga magulang mo, sa atin, puno ng iyong pansin. Zi Zhu Yuanyuan lang. Ang pirma mo sa dokumento ay ang kasunduan ng ating hiwalayan. Mula noon, estranghero na lang tayo sa isa't isa. Sintong, may hangganan ang pasensya ko. Pwede kitang tiisin sa iyong selos at inggit. Pero hindi ko kayang tiisin ang paulit-ulit mong pagbabanta ng hiwalayan. Sa mga nakaraang taon, kung hindi ako ang nag-alaga sa iyo, matagal ka nang namatay sa kalye. Chen Yulin, kung sinubukan mo lang talagang unawain, hindi mo isipin hanggang ngayon na nagbabanta lang ako ng diborsyo. Bitawan Montag. Wala akong interes na pagbantaan ka. Kung wala kang interes, hindi mo dapat pinanganib ang sarili mo. Para lang puntahan ako sa family. Kahit anong sabihin mo, napakahalaga ng araw na ito para kay Xiao Kai. Bago ako magalit, mas mabuti pang umuwi ka na lang. Chen Yulin. Mahalaga ang araw na ito para sa inyo, di ba? Pero kung wala ako, wala kayo ngayon. Dahil ang bagong pinuno ng Lee family na pinagsikapan ninyong makita. Ay ako. Diyos ko, ito pala ang pamilya ng manggagamot. Tingnan niyo yung mga bisita doon, parang yung mga nasa listahan ng mayayaman. Tatay, kung kilala mo lang kahit isa sa kanila, malaking tulong yan sa trabaho mo. Yuan, salamat sa iyo. Kaya tayo nakapasok sa Lee family. Huwag kang mag-alala, siguradong gagaling. Zi Xiao Kai. Hindi alam ng nanay ko ang pagkakaiba niya kay Auntie Zhao. Kaya ginagamit niya ang mga laro para akalain ng tatay ko na maniniwala siya. Tama na Xiao Kai, huwag ka nang magalit. Mamaya. Darating na ang bagong pinuno at dating pinuno ng Lee family. Narinig ko ang bagong pinuno ng Lee family. Para sa isang ordinaryong tao, tinalikuran niya ang pamilya at buong puso.
Nag-alaga ng mahigit 10 taon. Kamakailan lang siya bumalik. Ang galing! Gusto kong malaman kung sino ang swerte, na inalagaan niya ng buong puso, hindi katulad ng nanay ko, na inaalagaan lang ng iba. Nanay, Hindi ba sinabi ko nang umuwi ka? Bakit nandito ka pa rin? At sumunod ka pa? Sumunod? Pasensya na, narito ako para sa seremonya ng pagpapalit ng pinuno ng Lee family. Ako si Lixington. Akala mo kung sino ka? Sa mahalagang okasyon ng Lee family ngayon. Nandito ka para manggulo. Gusto mo bang mamatay si Xiao Kai? Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Kahit anong gawin ko, hindi ka maapektuhan. nanay, kilalanin mo naman ang sarili mo. Ang mga taong narito ngayon ay yung mga nasa listahan ng mayayaman. Kung malaman nila, ang taong tulad mo ay nagpapababa ng antas, nagagali sa akin at sa aking ama. Paano kung kami ay itapon palabas? Ikaf. Nakakapangahas ka na gamitin ang tunong iyon sa pakikipag-usap sa akin. Hindi ito lugar para magwala ka. Chen Yulin, sa tingin mo ba na pagdating ko dito, ay nakakahiya sa iyo? Chen Yulin, ang buong mundo ay maaring. Isipin na nakakahiya ko. Ngunit hindi ikaw. Mula sa isang babaeng pinagpala ng langit, naging isang babaeng umikot lang sa bahay. Lahat ay dahil sa iyo. Maraming beses ko nang sinabi sa'yo ang araw na ito ay napakahalaga para kay Xiao Kai. Bilang kanyang ina, paano ka naging ganito kababaw ang pag-isip? Hindi ako mababaw, kundi kung hindi ako darating. Ang seremonya ng pagmamana ay hindi matutuloy. Nanay, nagkakasakit ka na ba? Ang seremonya ay hindi matutuloy nang wala ka? Zeno ka, Bea? Baka naman, ikaw ay kaibigan ng pamilya Lee at inimbita sa seremonya? Manang, hindi ka ba nababagot na magpanggap bilang ang susunod na pinuno ng pamilya Lee? Nakakapangahas ka na insultuhin ang bagong pinuno ng pamilya dito. Alam mo ba kung gaano siya kamakabuluhang babae? Para sa kanyang asawa, tinalikuran niya ang yaman at buong puso. Na naglingkod sa pamilya ng mahigit 1 dekada. Isang asawang walang katulad sa mundo. Ano ang iyong karapatan para mapagkabilan siya? Buong puso siya. Siya ang asawang walang katulad sa mundo. E ako? Ako naman, para alagaan ka at si Xiao Kai. Naglaan ako ng 15 taon. Bakit sa iyo? Nakakahiya na ako. Ikaf? Ikaw ba ay karapat-dapat na ikumpara sa pinuno? Siya ay para sa asawa at anak, tahimik na nagbibigay. Ikaw ay isang alaga lang ng aking ama. Nanay, pwede bang magising ka? Kung wala ang aking ama, matagal ka nang nagutom. Chen Yulin, ganyan din ba ang inisip mo tak? Ako, Litsintong, gusto mo bang sabihin ni Yulin, ang mga masasakit na salita, sa inyong dalawa, wala nang pag-ibig. Kung matalino ka, kusa kang bibitaw. Matagal na kaming diborsyo, kahit sino ang mahalin niya ay wala na sa akin. Naway kayong dalawa ay magpakailanman. Sino ba ang mga yon? Bakit sila? Nagkakagulo sa pamilya Lee, parang mga bagay na hindi dapat ipakita. Sandali lang, titingnan ka o. Ang babaeng nakalong dress, pang pamilyar. Naway kayong dalawa. Isang taon na kamahalan. Ginoo, malapit nang dumating ang aming Panginoon at ang kanyang anak. Kung mayroon kayong personal na usapin, mangyaring lumipat sa labas ng bulwagan. Ginoo, nagkakamali kayo, wala kaming kinalaman sa babaeng baliw na ito. Walang koneksyon sa amin, hindi namin alam kung saan siya nakapasok. Hindi namin siya kilala, pero siya. Palaging nakakapit sa aking ama. paumanhin, binata, papalayasin ko na siya ngayon. Hindi namin gagambalain ang Panginoon at ang kanyang anak. Ginoo, mangyaring umalis kung magpapatuloy kayo sa paggulo. At tawagin ko na ang seguridad. Ikaw ba ang anak ng Panginoon? Imposible, binata, tiyak na nagkakamali ka. Siya ay isang mapilit na may bahay. Hindi siya ang anak ng Panginoon ng pamilya Lee. Bagamat ako ay isang kalabas na alagad, nag-isa ko ang lawan ng anak ng Panginoon. At mukhang kamukha niya ang bisitang ito. Tiyak na nagkakamali ka, siya ay aking dating asawa. Isang babaeng baliw lang, paano siya magiging ang anak ng Panginoon ng pamilya? Ang aking ina ay isang maliit na kaibig-ibig. Hindi siya ang anak ng inyong Panginoon. Marahil ako ang nagkamali. Ngunit malapit nang dumating ang aming Panginoon at ang kanyang anak. Ginoo, sumama ka sa akin sa silid-tulugan. Huwag nang guluhin ang ibang bisita. Ina, umalis ka na. Ngunit kanina, nagkunwari siyang anak ng Panginoon ng pamilya Lee at nagsabing walang kanya. Hindi matutuloy ang seremonya. Ano? Nagkukunwaring anak ng Panginoon ng pamilya Lee? Hindi alam ang kanyang lugar. Dapat lang naturuan ang ganitong uri ng tao. Litsintong, lumuhod ka at humingi ng tawad. Mamaya, hindi ka na mapipigilan ni Wanyuan. Ang inyong pinasangkutan ay ang kagalang-galang na pamilya Lee. Hanggang ngayon, sa tingin mo ay kasalanan ko, kaya kahit anong sabihin ko, hindi ka maniniwala. Hindi mo ba naririnig? Sinasabi ko sa iyo na humingi ng tawad at umuwi. Sino ang may lakas ng loob? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na bastusin ang Panginoon ng pamilya Lee? Anak ng Panginoon, bulag ang iyong lingkod. Patawarin mo ako. Tita Ju. Impossible, ito ay talagang impossible. Siya ay isang babaeng laging nasa kusina. Paano siya magiging anak ng inyong Panginoon? Kuya Yulin, Xiao Kai. Magsalita kayo. Bulag ka. Ito ang aming panganay na kapatid sa pamilya Lee. Magdadaya ba kami? Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Dito ka pa nakipag-away sa anak ng Panginoon. Ang babae mong ito ay masyadong mapanlin lang. Panginoon, kung iyong ipag-utos, isang karayom lang ang kailangan. Hayaan mo siyang mabuhay ng hindi makalaya at mamatay ng hindi makapagpahinga. Sintong, hindi asawa ko.
Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw ang tagapagmana ng pamilya Lee? Nagbibiro lang ako noon, tingnan mo. Nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, pero ngayon ay malinaw na ang lahat. Magkasundo tayo at magpatuloy sa masayang buhay. Alam mo, ikaw lang ang nasa puso ko. Nanay, bakit mo itinago sa akin at kay tatay? Sinabi mo na kami ni tatay ang pinakamamahal mo. Sinabi rin ni tatay na hindi pagkakaunawaan lang ito, at ngayon ay naayos na. Maaari na tayong mamuhay ng magkasama bilang isang pamilya. Nanay, noong bata ako, ikaw ang pinakamamahal ko. Denyo. Narito ako. Magsisimula na ba ang seremonya ng pagpapalit? Palisin ang mga taong walang kinalaman dito. Huwag mo akong gambalain. Opo, mangyaring lumipat ang tagapagmana sa pangunahing bulwagan. Simula ngayon, ang aking anak na babae na si Lisintong, ang magiging tanging puno ng pamilya Lee, at siya ang magpapalago sa ating pamilya. At magpapalago sa ating pamilya. Sintong. Ako si Yulin. Ako ang asawa mo. Ang ating mga pangako. Bakit mo ako iniwan? Kuya Yulin, magising ka, huwag kang magpaloko sa kanya. Gumamit siya ng masamang paraan. Para umangat, sinadya niya ito para ipagyabang sa iyo. Para pagsisihan mo, huwag kang magpadala. Tatay, sundan mo si nanay. Tayo ang pinakamamahal ni nanay. Oo. Kapag humingi ako ng tawad kay nanay, babalik siya. Ngayon, pipili ako ng isang tao sa lugar na ito. Para gamutin. Hindi mo ako. Ako ang piliin mo, ako, Litsintong. Dapat mong piliin si Chiao Kai. Siya ang anak mong ipinagbuntis mo ng 9 na buwan. Kahit ang tigre ay hindi kumakain ng anak nito, huwag kang pumili ng iba. Nanay, nandito ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mas mahalaga ang pagsasama, nating magkakasama. Ano ang silbi ng tahimik na bahay na iyon? Kung wala ako, sino ang maglilibing sa iyo? Piliin si Xiao Kai. Lik Sintong. Anong klaseng babae ka? Ginagamit mo si Kuya Yulin. Ang daming taon ng pagmamahalan. Pinakain ka ni Kuya Yulin ng 15 taon. Ngayon, basta ka na lang alis pagkatapos mong gawin ang lahat. Tapos magpapanggap ka bilang isang mabuting asawa at ina. Ang galing mo talagang magplano. Ang pinuno ng aming pamilyang Lee, hindi mo pwedeng siraan. Ilang buhay ba meron ka? Lik Sintong. Ikaw ay isang babaeng walang puso. Hindi ka tumulong ng may nangangailangan. Kaya mo sanang iligtas si Chiao Kai, pero sadyang hindi mo ginawa. Ito ay paghihiganti mo lang. Hindi ka tao, wala akong respeto sa iyo. Ang aking medisina ay para sa pagliligtas ng buhay, pero may 3 hindi ko ililigtas, ang mga walang puso, ang mga walang dangal, at lalong hindi ang mga walang utang na loob. Ang mga traidor at taksil. Sintong, nagkamali ako. Hindi ako karapat-dapat, maglilingkod ako sa'yo. Magbalik tayo, please. Tayo pa rin ang pamilya. Xiao Kai, lumuhod ka sa nanay mo. Nanay, patawarin mo ako. Nagkamali talaga ako. Nanay, umuwi na tayo, please. Umuwi na tayo, okay? Ginoong Chen, maging disente ka. Sa pagitan natin, ay may kasunduan na tayo ng diborsyo, malinaw ang lahat. Nang ikaw, dahil sa kanya, ay ipinakulong mo ako sa mental hospital. Tapos na ang lahat. Huwag kang magbiro, hindi nakakatawa. At ikaw. Chen Kai. Ang iyong tunay na ina ay ang paborito mo. Si Tita Ju. Huwag mo akong tawaging nanay. Hindi ka karapat-dapat. Nanay, alam kong nasasaktan ka. Pero nanay, huwag kang magbiro ng ganito. Kuya Yulin. Xiao Kai. Ginagawa lang niya ito para bumalik kayo sa kanya. Para sa kanyang pride, masama ang kanyang intensyon. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa inyo, Danyo. Ako lang ang tunay na nagmamahal sa inyo, Danyo. Imbestigahan Montag. Ang mga ginawa ni Zhao Yuanyuan nitong 2 taon. Kung paano niya nakuha ang mga mamahaling gamot at sa kanino sa pamilya Lee. Zia bumili. Aming pinuno, naimbestigahan ko na ito. Si Yuanyuan ay walang record ng pagbili. Dakdak PA. Ang mga gamot na iniinom ni Ginoong Chen Kai, ayon sa residue report, ay naglalaman lamang ng ordinaryong pulbos at murang supplements.
Dakdak PA. Ang mga gamot na ito, para kay Ginong Chenkay, ay walang silbi at sa matagal na pag-inom, ay lalo na makapabigat sa kanyang katawan. Ang gamot na ibinigay mo sa akin. Ginastos ko ang napakalaking halaga. Hindi totoo, sinisiraan lang nila ako. Si Litsintong ang may pakana nito. Yung putik na bola, halikan yung putik na bola, tapos na. Kahit tutu, ano naman? Gusto ko talagang durugin ito. Para kay Chenyulin at Xiao Kai. Galit na galit sa'yo, tapos na. Tungkol sa sakit ni Chiao Kai, AME, pinabili ko lang. Yung mga banal na gamot na yun, pinakamura lang na supplements. Basta hindi nakamamatay, okay na. Para mas lalo silang magpasalamat sa akin. Babaeng ahas. Chenyulin. Sinaktan Montag ako? Para sa babaeng ito, sinaktan mo ako? Buong puso kong ginagawa lahat para sa'yo. Bulag ka ba? Tumigil ka. Asawa ko si Litsintong. Gusto kitang patayin. Zhao Yuan. Gamot yun para sa buhay ni Xiao Kai. Dinurog mo. Pinakain mo pa sa kanya yung basura. Muntik mo nang patayin si Xiao Kai. Anak mo siya. Yung mga gamot na yun, Peke pala? Bakit Montag kami niloko? Ako et si Papa? Anak ako ni Mama. Bakit anak Montag ako? Bakit? Dahil sa kanya, inagaw niya ang pwesto bilang MRS Chen. Kung hindi, bakit ko gagamitin ang ganitong paraan? Si Litsintong ang nagtulak sa akin. Siya ang nagtulak sa akin. Ang galing ng pag-arte. Ju Yuan. Ang pagmamahal mo, dinurog mo ang gamot na pangligtas ng buhay ng iba. Isinugal mo ang buhay ng sarili mong anak para lang sa sarili mong kapakanan. Nakakadiri ang pagmamahal mo, Danyu. Maingay dito, palisin na. Gamit mo ang pangalan ng pamilya Li. Nang luluko ka NG pira. Alam mo na ang dapat gawin, kasuhan mo siya. Payakin mo siya ng ilang taon. Opo, boss. Litsintong, huminto ka. Ma. Litsintong, huminto ka. Sintong, tingnan mo si Xiao Kai. Ikaw ang nagpalaki sa kanya, Sintong. Hoy! Boss Wang, ano? Itigil ang pakikipagtulungan. Bakit? Hoy! Hoy Boss Lee. Lanan. Ang aming pautang. Hoy. Minamaliit mo ba ako? Hindi kita pinabayaan. Nakasakit si Boss Chen sa pamilya Li. Hindi na kami makikipagtulungan sa iyo. Bahala ka na. Nanay, masakit. Xiao Kai. Nanay, gusto kong kumain ng chicken wings na luto mo. Tatay. Atay, masakit. Xiao Kai, hindi siya sumasagot. Tinalikuran na niya tayo. Nagkamali ako, anak. Lahat tayo nagkamali. Nanay. Zhao Yuan, ano ang ginagawa mo?
Kinuha ko lang ang dapat kong makuha sa paghihiwalay natin. Ano? Akala mo ba ikaw pa rin ang? Boss Chen noon? Ngayon, isa ka lang pobreng lubog sa utang. Sayang lang ang tagal nating magkasama. Ikaw. Masamang babae ka. Ibalik mo ang pera at alahas para kay Sintong iyon. Mga alahas ni Sintong noon. Kapag bumalik si Sintong at hindi makita, magagalit siya. Ay, ngayon mo naalala ang ex mo. Sayang, ngayon siya na ang puno ng pamilya Lee. Hindi ka na niya titingnan. Ibalik mo ang mga gamit. Ikaw ang tunay na ina ni Xiao Kai. Wala ka bang pakialam kay Xiao Kai? 2 taon tayong magkasama. Puro palusot lang pala noon. Siksintong lang ang tunay naman sa akin kay Xiao Kai. Tunay ang pagmamahal niya. Ako ang may kasalanan kay Sintong. Ina? Noon pa, ginamit lang kita para magkaanak. Hindi ko siya ituturing na anak ko. Isang itlog lang iyon. Sa totoo lang, gamit ka lang. Ngayon. Naging pabigat na siya, isang maliit na pasakit. Huwag kang makialam. Huwag mo akong hadlangan. Sintong. Anak mo siya. 14 na taon kanyang tinawag na nanay. Nakikiusap ako, kahabagan mo siya. Hindi siya dapat. Sintong. Ikaw ang doktor na bihasa, kaya mo siyang iligtas sa 1 kilos lang ng iyong mga daliri. Sintong. Nanay. Anak Montag talaga ako. Sabi nila Doktor Kang Bihasa. Kayang magligtas na maaming buhay. Bakit hindi mo ako ililigtas? Nanay. Pakiusap, iligtas mo ako. Pangulo, lumala na ang sismis, tanggalin na natin sa trending. Tanggalin. Hayaan mo silang magalit. Ako na ang maghahanda ng entablado. Denyu, ihanda ang press conference. Gusto kong live ito sa buong internet, walang edit. Para makita ng lahat. Kung ano ang katotohanan. At kung ano ang kaparusahan. Pangulong Lee, tungkol sa akusasyon ng iyong dating asawa na si Ji Chen, na hindi mo raw tinulungan ang tatlo, ano ang iyong tugon? Dahil ba ito sa galit? Kaya mo tinanggihang gamutin ang iyong anak na si Chen Kai? Ano ang masasabi mo sa mga pagdududa sa iyong pagkatao sa internet? Maupo po kayo. Ang press conference ngayong araw ay para ipaliwanag ang 3 bagay. Una, ang katotohanan. Pangalawa, ang batayan sa batas. Pangatlo, ang aking saloobin. Una, nais kong linawin ang usapin ng hindi pagtulong sa 3. Sumama kayo sa akin para panoorin ang isang video at ilang dokumento. Ito ang surveillance footage sa aking bahay at ilang records. Na-upload ko na ang video sa aking profile. Pwede ninyong panoorin. Palabasin niyo ako, wala akong sakit. Sintong. Masyado kang emosyonal, pumunta ka sa mental hospital. Mag-isip-isip ka. Kapag nagbago ka na, saka kita susunduin. Denyu. Manang, nahihirapan na si Xiao Kai. Huwag mo nang gamitan ng mga walang kwentang halamang gamot. Hindi ito halamang gamot, ito ay lihim na gamot ng pamilya Lee. Kahit hindi ito makagagamot sa sakit ni Xiao Kai, makakatulong ito para gumaan ang pakiramdam niya. Kuya Yulin, kung nagloloko ang Manang, sumama ka pa sa kanya. Isa lang siyang housewife, paano niya makikilala ang mga tao ng pamilya Lee? Sa tingin ko, sinadya niya ito. Tanong, ang isang taong sinadyang sirain. Ang gamot na pangligtas ng buhay ng kanyang anak at patuloy na pinapainom ng nakakalasong gamot. At isang ina na ipinasok ng sariling asawa sa mental hospital. Sino ang mas masama? Sino ang hindi tumulong sa 3?
Sa batas, wala na tayong relasyon. Tungkol kay Chen Kai. Tulad ng nakikita ninyo, ang kanyang biological na ina, ISIGNG, Juyuan. at ako si Litsintong, ay instrumento lamang, na nag-alaga at nagpalaki sa bata. 14 na taon ng paghihirap. Ang kapalit ay ipinasok ako ng mag-amang ito sa mental hospital. Ngayon, anong karapatan mayroon sila na gamitin ang pangalan ng ina? Para ay guilt trip ay kayo. Grabe, ang laking twist, ang lalaki at ang masamang babae. Ang sama talaga nila. Sinira ang gamot ng sariling anak. Ipinasok ang asawa sa mental hospital, tapos humihingi pa ng tulong, ang kapal. Teka't Sintong, nagkamali kami. Tingnan mo naman ang ating pagsasama at ang 14 na taon mong pag-aalaga kay Xiao Kai. Tulungan mo siya, inosente siya. Ma. Tulong ng Montag ako. Pagbibigyan kita sa hinaharap, ayaw ko talagang mamatay. Ma. Mama. Ang sakit-sakit ko. Tulong ng Montag ako. Chen Yulin. Kailangan ko bang ipaalala sa iyo? Sino ang sumira sa gamot ni Xiao Kai? Et Zino. Ang nagpatigil sa buhay ng sariling anak. Hindi ko sinasadya. Kasalanan ni Zhou Yuanyuan ang masamang babae. Ayo pala ang humadlang sa nanay ko na tulungan ako. Kung tinulungan ako ng nanay ko, gumaling na sana ako, boss. Nag-anyaya si Boss Shen ng dinner para pag-usapan ang collaboration. Sabihin mo kay Boss Shen, pupunta ako. Xiao Kai, kain na. May trabaho pa ako mamaya, magpahinga ka. Atay, kung noon. Mabuti sana tayo sa nanay, baka wala tayo sa ganitong sitwasyon. Huwag mo nang isipin. Basta. Huwag na nating pag-usapan. Zang Department ka, huminto, walang kwenta. Baka matakot ang boss, 10 buhay mo hindi sapat, lumayas ka. Nanay. Nanay. Pasensya na. Gusto kong kainin yung chicken wings na may coke na luto mo. Nanay. Nanay, bumalik ka na, nanay. Hindi mo naman gustong makita si Kaikai na malungkot, di ba? Sintong. Tingnan mo si Xiao Kai, malapit na siyang mawala. Anak mo siya, hindi mo pwedeng hindi siya tulungan. Nanay. Alam ko na ang mali ko. Nanay, tulungan mo ako. Ginoong Chen, umalis ka na. Kung hindi, tatawag kami ng pulis. Hindi ako alis. Kung hindi niya ako makikita ngayon, dito na lang ako mamamatay. Para may masabi kayong pinabayaan ko ang asawa at anak ko. Lexintong. Pinansin mo rin ako. Tulungan mo siya, malapit na siyang mamatay. Malapit na siyang mawala ngayon. Alam mo na ako ang nanay niya. Nanay. Talagang alam ko na ang mali ko. Noon, nagkamali kami ng tatay ko. Nanay, tulong ng Montag ako. Chen Kai. Ang pinsalang ginawa ninyo sa akin, bakit akala ninyo? Isang pag-amin ng mali ay sapat na? Ang sakit mo, hanapin mo ang biological mother mo. Si Zhao Yuanyuan ang magligtas sa iyo. Ako si Lixintong. Wala akong utang sa inyo. Lexintong, ano bang kailangan mong gawin ko para tulungan mo siya? Gusto mo ba ng buhay ko? Ibibigay ko sa iyo. Ang buhay Montag.
Anong gagawin ko sa walang kwentang bagay na iyon? Denyu, palisin sila. Kung mag-ingay pa sila, diretsuhin na. Hindi na kailangang tumawag ng pulis. Nanay. Litsintong, lumabas ka. Hindi ka magiging masaya. Binibining Zhao, pinasok mo ang bahay ko at minura mo ako. Mukha bang mabait ako? Isang salita lang ng pamilya Lee. Kayang-kaya kitang durugin. Akala mo ba gaya pa rin ako ng dati na madaling apihin? Ikaw ang dahilan ng lahat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako isasakdal ni Kuya Yulin. At hindi ako ganoon kamuhi ni Xiao Kai. Ikaw ang kumuha ng lahat sa akin. Chu Yuan. Kailangan ko bang ipaalala sa iyo? Ikaw, ninakaw mo ang aking itlog. Ginamit mo ang aking tiyan para magkaanak. Dinurog mo ang gamot na aking hiniling para sa kaligtasan ko. Ikinalong ko mo ako sa mental hospital ng 2 taon. Pumasok sa aking tahanan. Isinuot mo ang aking pajama, natulog sa aking asawa, at pinasama mo si Chen Kai sa akin. Sino ba talaga ang nagnakaw ng lahat? Karapat dapat ka diyan. Hindi ka karapat dapat kay Yulin. Ako pa rin ang minamahal niya. Si Xiao Kai ay anak ka orin. Mukhang hindi mo naiintindihan ang sinasabi ko. Denyu, Pagbili ng peking gamot, kasangkot sa paloloko, sa tingin ko. Ang dapat mong puntahan ay bilangguan, hindi dito sa akin. Hindi mo pwedeng. Litsintong, magagawa mo ba? Noong nandadaya ka pa ng pera, hindi pa ako diborsyado. At saka, ginamit mo ang pangalan ng pamilya, Li para mandaya sa labas. Sa damdamin at sa batas. Koyoko. Litsintong, sinaktan mo ako. ikaf. Denyu, Ang gulo talaga ng ganitong tao. Sa susunod, kapag may katulad niya, huwag nang papasukin, diretso na. Opo, young master. Lik Sentong. Bitawan mo ako.